It's me again, Lioness Official, nagbablog para sa inyo ng pawang katotohanan lamang at walang halong kasinungalingan. Ito ay vlog na totoo ang nilalaman. Good morning, good afternoon, good evening sa ating pong mga subscribers, viewers, and followers sa ating FB page. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Time check, 3:32 p.m. dito sa planetang Mars. So, ang ating pong pag-uusapan for this afternoon ay tungkol po dito sa ah, pagbibira ni Yusek Claire kay Anjo Iliana dahil sa kanyang paninira kay Senator Tito Soto III. So, let's do this. Wait lang po, mag-share po tayo ng screen. Ito po ay i-credit natin sa Abante News Online. Okay. So, ito po. Walang kredibilidad at nangangamoy DDS. Ito ang paglalarawan ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa dating aktor na si Anjo Iliana matapos nitong idamay sa kanyang pag-ingay sa social media si PBBM habang sinisiraan si Senate President Vicente Soto III. Okay. Anjo Iliana, binira ni Yusek Castro, walang kredibilidad, nangangamoy DDS. Sino ka ba? Ipinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si VP Sara ngayon pa lang. Nangangamoy DDS ka, Anjo, wala kang kredibilidad. So, puntahan po natin ang buong ulat ng Abante News Online. Okay. Anjo Iliana, binira ni Yusek Castro, walang kredibilidad, nangangamoy DDS. Walang kredibilidad at nangangamoy DDS. Ito ang paglalarawan ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa dating aktor na si Anjo Iliana matapos nitong idamay sa kanyang pag-iingay sa social media si PBBM habang sinisiraan si Senate President Vicente Soto III. Ayon kay Castro, walang anumang napatunayan si Iliana kaya walang dahilan para patulan siya ng Pangulo sa hirit nito na magpa-hair follicle test. Ito. Hair follicle test na naman, hindi na kayo natapos dyan? Ang bihirang buhay ang mga didilis na to. Malinaw aniya na mayroong nagmamando sa dating aktor para mag-ingay sa social media. Okay. Alam na this guys. Kahit hindi na natin sabihin, gets na natin kung sino yun. Lalo na nang sabihing ibigay na ang natirang huling 3 taong termino sa pangalawang Pangulo. Sino ka ba? Ipinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si VP Sara ngayon pa lang. Nangangamoy ka, wala kang kredibilidad, ani Castro. Sinabi ni Castro na ang pag-iingay ni Iliana ay bahagi ng plano ng kabilang kampo na maapektuhan na sa mga ginagawang imbestigasyon ng gobyerno sa katiwalian. Kapag aniya nawala ang Pangulo sa pwesto ay hindi na matutuloy ang pag-imbestiga sa mga mambabatas na iniimbestigahan sa katiwalian at makaligtas sa pag-uusig at pagkakulong. So, yan po ang sinabi ni Yusek Castro. Sino ba kasi si Anjo? Huyo ba? Huyo. Di ba? Bakit kasi itong mga didilis na to, hindi na makahintay
ng, pagkatapos ng termino ni PBBM. Dapat wait for your turn. Hindi yung nagde-destabilize na lang pinaggagawa niyo. Ano ba kayo, masyado kayong apurado ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, just wait for your turn. Tapos isunod naman natin itong, hmm, dito sa rally ng Iglesia ni Cristo. Babasahin natin yung kanilang, sulat sa mayor. Okay. So, ito meron na pong na-receive yung, city mayor na sulat galing sa INC ba? Okay, tingnan natin. Honorable Maria Josefina Joy Belmonte, City Mayor. Okay, ng Quezon City. So, ang subject po nila dito, request for approval to hold a peaceful rally for transparency by INC nga, correct nga. So, warm greetings. Iglesia ni Cristo or Church of Christ respectfully seeks the approval and assistance of the Quezon City government for the conduct of a peaceful rally for transparency to be held on the following dates and venue. Dates, November 16 to 18. Tapos, November 15, ingress date. Anong ingress date? Excuse me. Tapos yung kanilang venue sa Monument, People Power Monument area, White Plains, Quezon City. Tapos yung expected na attendance nila approximate 300,000 per participants per day. Grabe. The activity will be a peaceful and orderly public assembly. You make sure na that is a peaceful and orderly public assembly intended to promote transparency and accountability in governance and society. The INC leadership give its full commitment that the rally will be conducted in accordance with law, public order, and respect for local regulations. We likewise request the assistance and coordination of the Quezon City government through the departments concerned such as Department of Public Order and Safety or DPOS, Quezon City Police District, and Traffic and Engineering offices to ensure public safety, smooth traffic management, and sanitation during the event. Okay. So, remember guys, yung merong kapihan with the media si PBBM, di ba? Tapos, tinanong po siya nung isang reporter kung may worried daw po siya sa gaganaping rally. Kasi sabi po ng reporter, baka mas marami daw po ang dadalo sa rally this time compared nung nakaraang September 21. So, ang sabi po ni Presidente, hindi daw po siya nag-worried. Pero, ang pinaka-main concern po niya ay yung mga agitators. So, ang agitators po, ito yung mga taong nanghihikayat na or nanghihikayat or nag-uudyok para magkagulo yung mga tao during the rally, no? Pati kasi yung kapulisan dinadamay nila. Remember yung binabato nila yung pulis, no?
Ang ating pong mga kapulisan, hindi po sila yung nangurakot, bakit niyo po sila sasaktan? Sila po yung, ah, nagsisilbi na anong tawag dun, para maging peaceful yung inyong rally na ginagawa, 'di ba? Naku, siguraduhin ninyong peaceful rally yung pinaggagawa niyo, siguraduhin yung walang gulo na mangyayari kasi alam niyo na huhulihin kayo ng ating mga kapulisan. Tapos yung mga nanggulo noong September 21 rally, sinampahan na po ng kaso and then huhulihin na po sila. So, 'yan, maging lesson po sa inyo 'yan. Ang panawagan lang po natin ay yung transparency and accountability, 'no? And, hindi po PBBM resign, okey? So, yun lamang po ang ating topic for today. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. So, ako po ay magpapaalam na at ako po ay mag-workout pagkatapos nito. See you when the time is right. Bye-bye.